Blessed morning, friends! Kumusta po kayong lahat? Nawain na sa mabuti po kayong kalagayan. Andito naman po tayo sa encouraging word ni Lord. Alam niyo po ba na may hotline si Lord? May telephone number si Lord. Mababasa po natin ito sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. In Tagalog, tumawag ka sa akin at sasagutin kita, at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Amen. So itong talata na ito ay nagsisimula sa isang imbitasyon. God invites us to call to Him. So it refers in prayer, sa panalangin. Sabi ng Panginoon, at sasagutin kita. Handa siyang tumugon sa ating mga panalangin kung tayo ay tumawag sa Kanya. So katulad po siya kung gusto po nating makipag-ugnayan sa Panginoon, gusto po nating magtanong sa Panginoon, handa po siyang makinig. At ito pa, yung hindi natin na nalalaman na mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Ito sinasabi niya, kahanga-hanga at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Malalaman natin dahil nga pag tumawag sa Kanya, pag sinagot niya, ibibigay niya yung mga kangahangang bagay na hindi pa natin nalalaman. So, ganun kabuti ang Diyos. Ganun katapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin kung handa tayong makikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. So, napakahalaga palang manalangin tayo sa Kanya. So, it refers to na isang relasyon. Sa isang relasyon katulad po ng isang magulang, 'di ba? Ang isang anak pag tumawag sa magulang, 'di ba? Anong maramdaman ng mga magulang, yung parents? Kundi masaya o maligaya dahil nga lagi tumatawag ang kanilang anak. Gayon din po ang ating Diyos Ama na sa langit. Pag tayo tumawag, maligaya ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, isang relasyon. So, it refers to relationship. Ang panalangin kasi is not about, wag nating gawing 911 si Lord. Wag nating gawing emergency. Kung pag may kailangan tayo, tsaka tayo tatawag, iba po yun. Yung emergency na yun, hindi po yun kung tayo ay may kailangan lang, tsaka tayo tatawag. So, gawin po nating relationship. At napakaganda nito. Yung mga plano ng Panginoon na hindi natin alam, malalaman natin. Yung mga gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon, pag tumawag tayo sa Kanya, malalaman natin. So, right now, let us start. Tawagan natin tong landline na tawagan natin ang ating Panginoon para malalaman natin ang lahat ng mga plano niya, lahat ng kalooban niya. So, amen po. Let us pray. Dear Heavenly Father God, Lord, thank you, Lord, sa salita mo right now, Lord God, na ito pa pala, Panginoon, Lord God, ang landline mo, Panginoon, upang ikaw ay makontak namin, Panginoon, Lord God. At Lord, napaka buti mo, Panginoon. Sabi niyo, Panginoon, God, handa mo kaming tugunan sa aming mga panalangin, sa aming pagtawag sa iyo, God. At ipagkaloob niyo po sa amin ang mga kangahangang bagay, mga mahiwagang bagay na hindi pa namin nalalaman. Lord, right now, Lord God, salamat in advance, Lord, na Lord, lahat ito, Panginoon, Lord God, ay panghawakan namin, Panginoon God, ang lahat ng mga mahiwaga na itong kangahangang bagay na ito, Panginoon God, hindi pa nalalaman, Panginoon God. Sa mga oras na ito, Panginoon God, patuloy, Panginoon God, pagpalain niyo po, Panginoon God, ang aking mga friends dito, Panginoon God. Pagpalain niyo po sila, lahat ng kanilang mga hawakan, ang lahat ng kanilang gagawin ay pagkapala, ang aming mga pamilya, patnubayan, gabayan niyo po, ilayo sa kapamakan. Lord, ikaw po mag-provide lahat ng pangangailangan namin. Lord, right now, Lord God, turuan niyo po kaming tumawag pa sa inyo, Panginoon God.
is not about emergency na pagtawag. It's about relationship sa pagtawag, Lord God. Lord, communication, Lord God. Lord, relationship, Lord God. Salamat, Panginoon God, sa mga oras na ito, Panginoon God. Patnubayan, gabayan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa lahat ng oras at ng bagay. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Amen po.